Hey, what's up guys? Poco X6 Pro versus kay Infinix GT20 Pro. Madali lang kayo makakapag-decide sa dalawang smartphone na to. Di na malaking difference sila pagdating sa kanilang performance. Unahin natin sa mga price nila. Si Infinix GT20 Pro, meron siyang 16,000 na SRP. At si Poco X6 Pro naman, meron siyang 69,990 na SRP. Pero naka 16,000 lang siya ngayon. At mabawasan pa yun pagka meron tayong voucher ngayon sa Lazada. Sa package ni Poco, simple lang yung kanyang package dito. Meron siyang case na kasama, saka yung 67 watts sa charger niya. Kay Infinix naman, meron siyang magandang case na kasama dito. Meron din siyang tempered glass na kasama, at yung 45 watts sa charger. At balita ko, sa official release date case ng Infinix GT20 Pro, meron siyang kasamang fan cooler sa pre-order niya. Sa design, simple lang itong kay Poco, hindi mo siya pagkakamalang gaming phone. Pero nung kay Infinix, talagang ginalingan ng design niya. Meron pa siyang RGB blade sa may likod. At isang malaking lamang guys na Infinix kay Poco in terms of may features ng smartphone is merong bypass mode si Infinix, habang wala pa rin yun si Poco. At talagang kinarinan ng Infinix yung kanyang bypass mode dito. Then naka L-type na charging cable na yung kasama na sa may package. Hindi ko alam kung gaano kahalaga sa inyong bypass mode. Depende lang siguro yan sa gumagamit. Dahil ako guys, never akong gumamit ng bypass mode habang naglalaro ko ng mga games. Pero at least meron kayong option ng bypass mode kung si Infinix ang pipiliin nyo. Dahil wala nga yan kay Poco. Sa display naman naka 6.67 inches na AMOLED 120Hz sa refresh rate si Poco. Habang naka 6.78 inches naman na merong AMOLED 144Hz na refresh rate si Infinix. Ang malaking difference sila sa may display is merong HDR10 pa sa display with Dolby Vision si Poco. At meron siyang 1800 nits sa brightness. Habang si Infinix naman guys is wala siyang HDR10 pa sa display at Dolby Vision sa may display niya. At meron nun si Poco. At sa brightness naman ng Infinix is up to 1300 nits lang yung kanyang brightness. Kaya medyo lamang si Poco dyan pagdating sa yung features ng kanyang display. Pero syempre depende na yan sa inyo dahil mas mataas yung refresh rate ng kay Infinix. Tapos mas malaki pa yung content yung kanyang display compare nga kay Poco. Pili na lang kayo dyan guys kung ano ba ang mahalaga sa inyo sa may display. Pero sigurado, isa lang ang mahalaga sa inyo is yung performance ng mismong smartphone natin. Ito ang Tutu score ng Poco X6 Pro. Ito naman naka Infinix GT20 Pro. Malaking difference sila dito. Dahil mas malakas talaga ang processor ng Poco X6 Pro na meron Dimensity 8300 Ultra. Habang 8200 Ultimate lang itong kay Infinix. May suspect lang ako dito guys sa may processor ng Infinix. Parang overclock version lang siya. Overclock version lang siya guys ng X4 GT na merong 8100 na processor. Habang 8200 naman itong kay Infinix. Compare nga kay Poco dito na merong 8300. Na yan talaga yan. Malakas talaga yan. Ang problema lang talaga sa mga Dimensity ng mga processor ay sobrang lakas na nila. Hindi pa rin talaga natin masusulit yung pinaka-performance nila. Daylight nga dito sa may Warzone Mobile. Gameplay yan ng Poco X6 Pro pero hindi pa rin siya supported ng high graphics. Medyo blurred pa rin talaga siya. Hindi pa rin talaga siya optimized. Ganun din sa may Infinix GT20 Pro. Blurred pa rin yung kanyang graphics. Unlike sa mga naka-Snapdragon ng mga processor guys. Like ng Snapdragon 8 Plus Gen 1. Halos kasing lakas lang yan ng processor ng X6 Pro na mayroong 1.3 million na Antutu score. Pero mas magandang graphics ng Snapdragon compare sa may Dimensity. Mas mataas yung graphics niya at mas detailed. Compare nga kay Dimensity, mataas nga yung kanyang Antutu score. Pero pag nakita natin yung mismong performance niya sa mga games, medyo hindi siya ganun kagandahan. Yes guys, yung palakasan lang, mas malakas talaga si Poco compare kay Infinix. Tapos sigurado pa tayo sa may Android version na update niya. Hindi ko lang sure guys kung meron ng Android update kay Infinix, pero si Poco sigurado na yan. Ang balita ko parang meron pangako si Infinix na 2 years update. Hindi ko lang sure guys kung kasama bang Infinix GT20 Pro dyan, dahil ang balita ko kay Infinix Note 40 Pro series yun. Kung gaming features guys ang mahalaga sa inyo, saka magandang design, tapos bypass mode pa, tapos LED light sa may likod niya, Infinix nga ang kunin natin. Ang kaso nga lang mas mahina talaga siya kay Poco. Saka madalas din ngayon guys nakasale ng mga Poco ng mga smartphone like ng X6 Pro. Dahil nung unang labas na nakawa ko yung smartphone na yan, nakawa ko lang ng 14,000 yung X6 Pro nung unang release date niya. Lalong lalo pa ngayon, na ilan buwan na nga yung smartphone na yan. Mas malaki na yung mga discount na makukuha natin. Dahil medyo madalang mag-sale si Infinix, lalong lalo sa mga matataas sa mga smartphone nila. Yun lang muna guys yung mabilis na comparison natin
I hope nakatulong to sa pagdedesisyon nyo. Siyempre kung tayo pipili, doon tayo sa mas malakas. Mas matagal natin magagamit yan at mas matagal siyang babagal. Thanks for watching!